ABS-CBN News and Current Affairs. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa TV Patrol Central Mindanao. Bentahan ng bawal na gamot sa Cotabato City, laganap na naman. Kakayahan ng mga ahensya ng gobyerno na rumisponde sa mga sakuna, sinubukan. Mga peking cheque sa ilalim ng bank account ng DepEd ARMM, nabunyag. Mga residente ng Kabuntalan, Maguindanao, biniyayaan ng mga sako-sakong bigas. Mula sa ABS-CBN News Center, Cotabato. Ito ang TV Patrol, Central Mindanao. Assalamualaikum, mapya magabi sa Lacano, Langon. Magandang gabi, Central Mindanao. Ako si Lirio Bombat Villariz. Sabay po tayong napapakinggan sa 95.1 My Only Radio for Life. Narito ang mga nagbabagang balita sa TV Patrol, Central Mindanao. Hulog ng langit para sa maraming residente ng Kabuntalan, Maguindanao ang natanggap na sako-sakong bigas mula sa United Nations World Food Program. Ito'y bilang suporta sa naghihikaos na probinsya, dala ng kaguluhan at malnutrisyon. Nagpapatrol si Ferdinand Cabrera. Labis na tuwa ang nadama ni Akil Lagya para sa kanyang 7 anak na nasa elementarya. Tig-isang sako ng bigas ang natanggap ng mga ito. Dahil sa hirap nitong paaralin ng mga anak dala ng kadukhaan, tuloy sabay-sabay ang iba sa iisang baitang. Ganito din ang sitwasyon ni Aling Wali Musa. May 6 siyang anak sa elementarya. 3 dito nasa ika-4 na baitang. Ang ubus namin araw-araw 6 kilos. Nahihirapan ka rin ba magpakain sa kanila? Oo, nahihirapan kasi marami na siya. Parang hindi pa makapaniwala ang mga residente sa lugar kung totoo ang kanilang nakita. Base umano sa kanilang naging karanasan ng mga naunang pangakong food assistance, napako lamang sila hanggang food coupon. Dati na pala silang may experience sa ganito kaya sabi nila, ano na naman to? Pero ngayon, nakita na nila na totoo na pala ito to the extent na nakita na nila yung evidence, nandito na yung mga bigas. Kaya parang grabe ang motivation nila. Pero from the start naman, nagko-cooperate sila kasi informed sila. Halatang-halata natin na masayang-masaya itong mga bata, pati lalo itong mga magulang nila. Kasi ito pa ang unang-unang nadaraman nila na tulong galing sa World Foods. Layunin ng World Food Program na matugunan ang malnutrisyon ng mga kabataan sa Mindanao. 33% lamang kasi sa mga ito ang nagkakaroon ng tsansa na makapagtapos sa elementarya kumpara sa national average na 67%. Habang 40% sa mga magulang ng mga batang ito ay napipilitang pahintuin sa pag-aaral ang mga anak dahil walang sapat na makain. Hindi lamang simpleng pamimigay ng bigas ang pakay dito ng United Nations World Food Program, kundi ito isang pag-inganyo sa mga kabataan na mag-aral ng mabuti dahil kilala ang paaralang ito na mataas ang dropouts ng kanila mga estudyante. Ang World Food Program po ay sinusuportahan ang GRP-MILF Peace Process sa pamamagitan ng pamimigay ng pagkain. The learning process will take place. There will be more people discussing, there will be more people who are participating kasi nga po nasagot na po yung pinakauna-unang pangangailangan na ang kagutuman. What we're hoping with the overall program over the next 12 months is that at least 60% of the people in these 5 provinces within hardcore conflict-affected areas will see a tangible benefit. When you build a highway, it's very important, but people don't really feel the benefit yet. Whereas with rice, we hope that they will see a tangible peace dividend. Tumanggap na rin ng ganitong tulong ang mga bayan ng South Upi at Dato Udinsinsu at Maguindanao. Bukas naman sa Mama Sapano. Susunod na rin dito ang mga probinsya ng Sultan Kudarat, North Cotabato, Lanao del Sur at Lanao del Norte. Umaabot sa 1.35 billion pesos ang food assistance na pinunduhan ng United Nations at magtatapos sa susunod na taon. Ferdinand Cabrera, Patrol ng Pilipino sa Central Mindanao.